Hello. Hello, good morning sa ating lahat. Pwede po ba tayong tumayo? Sige po. Basahin ko muna sa Psalm 104. Enter into His gates with thanksgiving, and to His courts with praise. Be thankful to Him and blessed His name. So yun, we thank God for this day kasi, binigyan mo tayo ng panibagong araw ulit upang makapagpuri at makapagpasalamat sa Kanya. Throughout the week, naging faithful siya sa bawat isa. So, we are here to give glory, give honor sa ating Panginoon. Sige po, tayo manalangin. Lord, thank you for this wonderful day, Panginoon. We thank you, Panginoon, for keeping our safe, Panginoon. Thank you, Panginoon, dahil kami naririto, Panginoon, upang makapagpuri, makapagpasalamat sa iyo muli, Panginoon. Kami, Panginoon, ay merong kalayaan, Panginoon, hindi gaya ng ibang tao, Panginoon. Patagong nananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, O God. Please, prepare our hearts, Panginoon. Kami sa ngayon, Panginoon, ay makaharap sa inyo, Panginoon, ng taos puso, Panginoon. Please, prepare our hearts, Panginoon, na sa gayon, Panginoon, ay makita, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, ang iyong kadakilakan, Lord God.
Lord, forgive us, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa salita, sa gawa, Panginoon. At kahit sa aming mga iniisip, Panginoon, Lord, we ask for forgiveness, O God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, God. We invite you, Panginoon. We invite the Holy Spirit, O God, to freely move among us, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Sa simula ng gawain ito, Panginoon, hanggang sa huli, Panginoon. Sa lahat ng tatayo rito, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng tatayo para sa inyo, Panginoon. Lord, ikaw ang kumilos, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang makita sa amin, Panginoon. Ang iyong kabutihan, Panginoon, ang makita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa mga wala pa rito, Panginoon, pakaingatan niyo sila, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang magbigay ng tamang daan, Panginoon, sa kanila pagpunta rito, Panginoon. Sa aming pastor na tatayo rito, Panginoon, magbibigay ng iyong mensahe, Panginoon. Lord, ikaw ang kumilos, Panginoon. Ikaw ang kumilos, Panginoon. Give him knowledge, Panginoon. Give him wisdom, Panginoon. Sa ganyan, Panginoon, ay may deliver niyo, Panginoon, ng tama ang iyong mga salita, O God. Maraming salamat, Panginoon. Kulang, Panginoon. We don't know, Panginoon, paano i-express, Panginoon. Kulang ang mga salitang ito, Panginoon, para pasalamatan ko, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay. Salamat sa buong linggong ito, Panginoon, na pag-iingat. Muli, Panginoon, thank you for your goodness, Panginoon. We give you all the glory, honor, and praise, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Parapakan natin natin, Panginoon. Bigkasin po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. I believe in God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of the God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Natawagan ko po si Brother Barry. Ayan, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Unang po pagkita natin ng Panginoon. Yes, God, praise you. Hallelujah. Ikaw lang na rin, Panginoon yan. Ikaw lang po rin tayo sa ating Panginoon. Let's worship Jesus. Hallelujah. Okay, huwag tayo na mga kasama ito. Praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when sun is shining. I give you praise till dark of night. I give you praise for transformation. I give you praise till the one down. For you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise.
praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise when the dark night. I give you praise when the sun goes radiant. I give you praise till the Lord come by. Shout out the good, come on now. God is good, give it all baby girl. Shout out the good, come on now. Go to the place where blessings are good. Shout out the good, come on now. God is good, give it all baby girl. Shout out the good, come on now. Go to the place where blessings are good. We are chosen generation, rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. We live for you. God, we live for you. We run. We run.
God, we live for you. Isa pa, awitin natin. We are chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. Let's praise Jesus. Hallelujah. Sige po, patuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Overtaking my heart. Take me, having peace again. Fearless lost, know you are. And I will give the world to tell you sorry. 'Cause I know that you called me. I know that you called me. I've lost myself for good, believing your promise. And I won't hide it. I won't hide it. Since I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone I stand on God, and all the world will see that you are God, you are God. Let's sing another thing. Overtaking my heart. Take me, finding peace again. Fear is lost, know you are. And I will give the world to tell you sorry. I know that you called me. I know that you called me. I've lost myself for good, believing your promise. I won't hide it. I won't hide it. Because I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth, for you alone I stand on God, and all the world will see that you are God, you are God. Because I believe in you, and I would go to the ends of the earth.
nice song, let it be our prayer. Let's worship Jesus because He is holy. He is worthy of our praises. Hallelujah. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Once again, let us sing. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Lord, and grateful for giving us matches lightly, holding Nothing in all the precious glory and power to you. The only one. Holy, holy, holy is the God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, 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 and thou my God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Beloved wonder, worship wonder, at the mention of your name. Jesus, you lay His power where the need is water. Life and power, victory.
Tumayo sa iyong harapan, may paggalang, may pagkamangha sa iyong kabanalan. Kayo ay Diyos na walang katulad, walang kapantay, walang makahihigit. Sapagkat kayo ang nag-iisa, Diyos. Banal, banal, banal Diyos. Holy Lord, as we come to you, Panginoon, acknowledging, O God, ang iyong kabanalan, tuloy ang pagmahayag sa aming kalagitnaan, ang iyong kabanalan, ang iyong kadakilaan, Panginoon. As we come to your word, Lord, salamat, Panginoon, for reminding us, O God, gaya na namin ginamit, hindi lang namin po ito aawitin sa buhay nito, kundi sa buhay na darating, Panginoon. Sa buhay na makikita namin ang mukhaan namin, Panginoon Jesus. Salamat po, Diyos marami. Lord, tinatay ng aming mga kalooban. Nagbayan kami mamalahan ng iyong Santo Espiritu sa aming pakikinig, sa aming pagkulay ng iyong salita. Pinabuhay na namin na takila o sa aming sa panalangin ng may salamat sa kami sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa ating hymns, let us sing When We All Get to Heaven. When we all get to heaven. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed,
reading is derived from the good book of 1 Corinthians, chapter 15, verses 23 to 32. And it reads, "For I pass unto you what I received from the Lord himself. On the night when we was betrayed, the Lord Jesus took took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it into pieces and said, 'This is my body, which is given for you. Do this to remember me.' And in the same way, he took the cup of wine after supper, saying, 'The cup is the new covenant between God and his people. The agreement confirmed with my blood. Do this to remember me. As often as you drink it, for everything that you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. So everyone who eats this bread and drink the cup of the Lord is guilty of sinning. Drink this cup of the Lord against the body and blood. The Lord, that's why we should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread and drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That's why many of you are weak and sick, and some have died, and some even died. But if we would examine ourselves, we would be judged by God in his ways. Yet, when we judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned along with the word. So, my dear brothers and sisters, will you gather for the Lord's Supper, wait for each other. You are really hungry, eat at some, so you won't bring judgment upon yourselves when we meet together. I give you instructions about the same matters after I arrive." Amen. Sige po, maaari po tayong makaupo. Praise the Lord. Ngayon po ay nagpapatuloy sa ating pong tema, The Last Days.
At tayo ay nasa pang second month na August. So, malapit na natin marinig si Jose Marcha. Yeah, question is, no, paano natin nakikita sa ating mga buhay ang katotohanan ito tungkol sa the last days. Paano ito nagre-reflect sa buhay natin, sa ating araw-araw na pamumuhay in living in the last days. Narinig natin po ang passage this morning at napansin marahil ninyo na ito'y tungkol sa Lord's Supper. But yes, more than that, ito ay tungkol sa kung paano sinagawa o paano in-observe ng mga mananampalataya sa Korinto ang Lord's Supper. So verse 17, ito mababasa natin, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin dahil sa inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, subalit nakakasama. Imagine yourself, kung isa ka sa mga mananampalataya sa Korinto, at ito sinasabi ni Pablo sa atin, sa inyo. Na yung pagtitipon ninyo, imbis nakakabuti, ay nakakasama. What was Paul saying here, again, imbis na yung fellowship nila, yung communion nila, yung sama-sama nila, in observing the Lord's Supper, ay magdulot ng mabuti sa kanilang sama-sama as a church, as one body, bilang magkakapatid sa Panginoon, ang dinudulot ay masama. Paano nangyari? Verse 18, una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwala may katotohanan niya. Kami nakarating po na balita sa kanya, marahil kay Chloe, nakita kay Chloe kay Apostle Paul. Apostle Paul, yung mga kapatid natin sa Korinto, nagkaaway-away, meron silang pagkakahati-hati. So merong party-party sa loob ng iglesia na Corinth. Party-party, hindi po yung sayawan, kundi nahati sa dalawang party. At here, we can observe na yung dalawang party na ito ay party ng mga mayayaman at party ng mga mahihirap. Ting mayaman at ting mahirap. Paano po pinakita o pinahayag po dito ang pagkakahati-hati nila? Verse 20 to 22, following 1 Corinthians 11, hindi po chapter 15, 1 Corinthians 11, kaya sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain. Kaya nagugutom ang iba, ang iba naman ay nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hindi ba ninyo pinapahalagahan ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mahihirap? Meron po dalawang pangkat po ito. At we can say, very obvious, pangkat na mayayamang mananampalataya at pangkat po ng mga mahihirap na mananampalataya. Probably, nung panahon po nila, hindi katulad natin sa panahon natin na meron tayong particular church, no particular building where we gather together in worshiping. Nung panahon po ng mga apostles, nag-gather po sila commonly sa mga bahay-bahay ng mga mananampalataya. At madalas, nagkagato sila, nag-host, kung sino yung malaki ang bahay. So, medyo yayamanin. Siya yung nag-host, open, buksan niya yung kanyang bahay para sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Doon sa bahay na ito, particularly po, sa pagkagaling po ng mga mananampalataya sa Korinto, pinarating. Again, probably si Chloe rin nagparating na ganito ang nangyayari. So imagine, yung mga mayayaman, naghanda ng pagkain, dala na nila yung pagkain, sila pa ang kumain, sila pa ang umubos, at yung mga kapatiran nila na yung mahihirap o ito sa buhay ay hindi nila nabahagian. So yun po yung nangyayari po dito. So verse 19, letter B,
Pupurihin ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? Hindi ko gagawin iyon. Church, listen. Sa ating pong iglesia, I hope hindi po tayo ganito. Wala pong ganito sa atin. I hope ang mga nakakaluwag, no? Sabi ng nakakaluwag, wala naman talaga sa ating mayayaman dito, meron pong mayaman dito, no? As far as yun, may taas na kamay. No? Mayaman, no? In terms of era, no? Baba na ng kamay. No? Property, no? Wala. No? Ano, pakitaan tayo siguro ng sargen dito, wala lang. Tayong sargen. Ay hindi po natin madama sa mga kapatiran natin, sabihin natin sapat lang ang kabuhayan na they are others of their not belong. You may ask, paano? Halimbawa po, no? Meron tayong mga kapatiran na halimbawa, no, na kailangan mo kayo lang maghugas kasi kayo naman ang mahirap. No? Kami naman ang may kaya. No? Kami na lang ang sponsor, kami na lang ang masuwerte. May mga ganung pagkakataon. Well, yes, dapat naman talaga, no, na yung sabihin natin hindi nakakagawa. No? Mercy. Simple niya, no? Ano pa niya? Ito yung sa katawa. Masada tayo. Pagpusin muna natin. Nasa na ako. So, yeah, no? Bisa may mga pagkakataon na gano'n. Pero as I used to say, siguro narinig nyo rin sa mga lagi ko, sinabi ko nga kung tayo ay walang kakayahan, no? Dahil wala tayong kakayahan magambag, no? Siguro na mamarapat natin, maghanap tayo ng kaparaanan kung paano tayo aambag. Sabi ko nga, no, pwede tayo kumabag through our labor. No? Imagine nyo nga naman, halimbawa, no, kapatid natin, no, ay hindi naman siya sanay sa mga gawaing bahay. No? Dahil medyo may kakayahan siya sa buhay, no? Meron po siya may katulong, pero wala naman dito may katulong sa atin. No? Just like to set an example. No? So, ang example ko is not citing an example from our church. Meron ba dito may katulong? Asang kamay? Amin, bayad ha, binabayaran niyo yung katulong niyo. Wala naman, di ba? Langay yung katulong niyo eh. So, wala, sa atin may katulong. Pero halimbawa ka, no? May kapatiran tayong may katulong. Kung sabihin natin, dapat mayaman talaga. Kasi mayaman, no? So, hindi naman natin naasahan na, itong pakit sa bubong, no? Para tanggalin mo yung mga para. Tama? Kasi mamaya, palakitin mo yan, ibig na yung para matanggal, yung mahulog. No? Dahil wala namang kasanayan. So, sabi ka expect from him or her, pwede siyang humawak ng hagdan, malalay mo sa aakyat. Na mahirap na kapatiran na sanay sa hirap, no? Sanay sa buhay. No? So yung mga ganyung bagay, kung hayaan mo maghuhugas, hindi naman naghuhugas. Maglagla kumakain sa labas. Palagay ko, bawat kain natin dito, bawat sa church natin mangyayari yan, bawat gamit natin ng kutsara, daming mumo. Ang daming matigas na kanin. Ang naranasan kami kumain kayo sa restaurant ng Ligano. Kaya ako ay mag-prepare na kumain sa labas kasi ako naniniwala. Pinakamalinis at pinakaligtas at pinakamasustansya at pinakamasarap na pagkain ay ang inaay o nakasawa. At hinugasan ng tatay. Sa bahay ako nagugas. Kidding aside, yung gano'n, na hindi, wag naman isipin, no? Minsan, may mga gano'n naman, mayroong mga mananampalatayang mahirap. Dahil ako lang mahirap, kaya ako maghuhugas. No? Ano, wala sa atin gano'n. No? Wala sa atin gano'n. Kaya ako maghuhugas kasi masaya ko nung ginagawa as part of aking paglilingkod. No? Not because wala akong ngayon pa, no? Kundi because ito ang aking mayapa. Out of love. Hindi out of, sige lang, ako na nga, wala na ako. Kaya wala ako. In fact, narinig ko yung misa sa church, no? Hindi pa-attend ng patla kasi walang dadali. No? Sana hindi, no? Sige, pupunta ako kasi wala din talaga akong dadali.
wala. Basta huwag ko na dalhin yung tuyo, kasi mga may tuyo lang yung bahay. Dalhin ko na lang yung sarili ko. Hanap na lang ako kung ano magaganap ko sa simbahan. Dahil ang layunin ko niyan, no, sabi nga ni Pablo, hindi ko natutuwa yung pagtitipon ninyo. Kasi imbis ang pagtitipon ninyo ay para ikatitibay ninyo, kaya sasama pa. Pero ito po yung nangyayari po sa Corinto. I remember, no, nung sa pinsa ni Ken, no, every kainan meron sa Metro Gate, every kahit ano yung kayo mga pagkain ni Ken. Pagkatapos kumain, pupunta talaga talaga sa kusina. In-observe ko kung marami ng hugasan, hinuhugasan ko. At kahit anong yung kay tatay, naliligaw pa lang yung kay Jen, ginagawa ko na yun. Kasi ang prinsipyo ko, kakain na nga ako doon, ang sarap pa ng pagkain, ang lakas ko pa kumain. So, gagawin ko yung bagay na kaya ko gawin. At yun ay paghuhugas. Pero I never felt like parang nakahawa ko sa sarili mo. Yun pa, habang naghuhugas ako, Lord, kita mo sila. Tumitingin sila sa akin. Ma-praise ka, Lord. At yan, yung kamag-anak ni Jen na Ate Sheba, galing sa Amerika yun. No? Ito babae, matangkad. No? Mula sa bibig niya, narinig ko. Uy, basta nakakatawa naman, hindi ko pa naghuhugas. No? At natuwa ako. Kasi napanggit ko, uy, Pastor, ito ka naghuhugas. Hindi ako na yung parang, ako naman yung Pastor, ako pa maghuhugas. Kundi kagalakan ko. Kasi nga, no, ang intensyon ko ay maramdaman ako nakikibahagi. Nakikisaya. Ako naman po siguro sa mga nakakilala na sa akin, hindi naman dito talaga ako, may kakekuin ako, pero tahimik lang ako, diba? Hindi lang ako sa sulok. Pag hindi ako pinito, hindi lang ako pinito. Malakas lang ako kumain. So ito pa yung issue nila na nagkakaroon sila ng division ng pagkakahati-hati dahil sa meron po mga mayayaman at meron mga hirap. So chapter 1, no, binanggit po doon, yung party-party nila, no? Party kay Pedro, party ni Apollos, party ni Pablo. At yes, party ng Panginoon Jesus. Divided sila. Nag-read para maalala ninyo sa chapter 1. Mga kapatid, chapter 1 ng unang Corinto, verse 10 to 13. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. So, mga ni Chloe yung nagbalita patungkol sa Lord's Supper na pero si Pinoy-observe nila. Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabi naman ako'y kay Apollos, may iba pa rin nagsasabi kay Pedro ako, at may iba naman nagsasabi ako'y kay Kristo. Verse 13. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang pinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan pa kayo sa pangalan niya? Hindi ko nangyayari sa Corinth. No? Dito sa atin, no, may dalawang pastor. Ako po at si Pastor Abin. No, wala tayo dito. Pastor Abin, no, Pastor Thursday. Mag-iisang tingnan tayo. Si Kristo. No? Minsan, may mga sa malalaking church, may ganyan eh. Sinong preacher? Ay, si Juan de la Cruz. Ay, ako. Sa second service na lang ako kasi gusto ko si Pedro ang Pendupo. May mga ganong sinabi. So, meron pong pagkakahati-hati sa kanila. At totoo naman, no? Given po sa mundong ito, sa buhay na ito, ang pagkakahati-hati. Meron po talagang pagkakahati. At dalawa naman. Going back sa verse 19, letter A, 1 Corinthians 11. Talaga namang magkakaroon ng pagkakabahabahagi sa inyo upang makilala kung sino sa inyo ang mga tapat. Mas po siya, dalawa na kami talaga yan sa buhay nito. Yung mahati. Ang mga tunay at di tunay. Ang mga tupa, remember the last day, tupa at kambing. Dalawang division na talaga. Kaya sa ating problema ng the last days, no, ay
beses ko rin binanggit, huwag inyong pag-arapin sa buhay na ito at aakalain mangyayari sa buhay na ito na magkakaroon ng tunay na pagkakaisa. Meron talagang divisyon. Ang tunay na mananampalataya at di tunay na mananampalataya. I used to hear this, no? Sasabihin, no, na ang pastor ay tatay-tatayan sa simbahan, sa congregation. At opo, grabe ng salita ng Panginoon, isa sa mga ganap po ng pangunahing ganap ng pastor sa iglesia ay tagapagturo ng salita ng Panginoon. Kami say amen? Tagapagturo ng salita ng Diyos, paggamit ng salita ng Diyos para sa pagtuturo, para sa pagtutuwi. Remember 2 Timothy chapter 3, ang lahat ng kasulatan ng Iglesiya ng Diyos sa pakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yan isa ay sinasabi ko sa mga anak ko. You call me daddy, you call me your father, you call your mama your mother. Dapat sinusunod mo sila sa mga pagtutuwid sa inyo. Kasi sa iyo siya nagpahin sa magulang. Itama ang pagkakamali ng anak. And so here si Paul, kinulit niya, review niya, mga mananampalataya sa Korinto, gamit ang salita ng Panginoon. At ito na po yung ating text. Pagsabi sa iyo katabi, introduction ng po yun. So verse 23 to 32. At ang mensahe nito ay pinamagatan ko until he comes. Until he comes. Sensya na kayo, hindi ako nagkaroon ng enough time para gawa ng marami-raming slides. No? As you know, kung last week, ito tayo marami pong kaapilahan. So, ang pagkasin ko lang sa inyo ang yung pinaka-main point ng ating pong mensahe. Okay. Verse 23, letter A. Okay, verse 23, letter A. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Sa ESV, for I received from the Lord what I also delivered to you. So the Lord's Supper is what? The Lord's Supper is received from the Lord. No? Ang banal na hapunan ay tinanggap mula sa Panginoong Jesus. For I received from the Lord what I also delivered to you. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. So ito pong idea ng Lord's Supper na ginaganap natin every first Sunday of the month. No, ay hindi po ito idea ng mga apostles. Hindi po sila ang nag-institute dito, hindi po sila ang nagtatag dito, hindi sila ang nagpasimula dito Lord's Supper na ating na po ginagawa once a month, every first Sunday. At yes, imagine, pinatag niya ito ng Lord the night before He was arrested. So nangyari po ito, Passover Day, no, the huling gabi, bago puhulihin ng Panginoong Jesus. And this very night, kung saan po inahayag ng Panginoong Jesus, na isa sa inyo magkakaano sa akin. Alam natin si Judas Iscariote. This very night, no, na tinatagpo niya ang Lord's Supper, ay pinahayag din niya ang pagtatatwa ni Peter sa kanya. Not once, not twice, but 3 times. At yes, dito rin niya pinahayag. No, na ang lahat, maging isa. No, si Judas ay nauna na umalis. No, lahat sila, iiwan nila ang Panginoon. Opo, pinasinayahan ko ni Lord ang Lord's Supper sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kasalanan, sa gitna ng kapaksilan, sa gitna ng kamatayan. Sabihin na natin, it was darkened on that night nang pinasinayahan ng Panginoon ang Lord's Supper. At opo, the Lord's Supper is the gospel. Can you say amen? In Matthew 24, verse 3, isa po sa huling tanda na malapit na dumating ang Panginoong Jesus ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita. In Matthew 24, basahin ko na lang ulit po mula po verse 3,
para lang makita natin na sa kabila ng mga kaguluhan, sa kabila, sabihin natin, kadilimang mangyayari, ang gospel will be preached. Papahayag sa pumunta sa lahat ng tao ng mundo. Habang si Jesus, Matthew 24, simula verse 3, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olivo, palihim siya, tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi niyo? Ano pong magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at nakatapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maitigaw ni man. Maraming paparito sa pangalan ko na magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayo mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagaman hindi pa iyon nakatapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa, kilipin ng mga kaharian, magkakaroon ng tagutong, matilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babae na anak. So I read in verse 9, I hope, whenever we hear this mga salita ito, no? At kapag napapansin na natin na hindi nangyayari na ito sa ating kalagitnaan, sa ating panahon, no? Ay mapangiti tayo. Mapangiti tayo na because maraming nagturusa, maraming perishing. Kundi mapangiti tayo, yes, the Lord is coming back. Malapit na siya bumalik. Kasi hindi po ito sinabi ni Lord sa kanyang mga alagad para pakutin sila. Kundi para sila ipag-ingatan, para sila ipaganda. Pagkatapos ay napuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Sasakda kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mabubuot sila at magtataksiw sa isa't isa, nalalamig ang pag-ibig ng marami, muli na mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanglibutan ang pagkatang balita ito tungkol sa karya ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. So, sa Piawares pa, sa tulad ng ginawa ng Panginoon, sabihin natin nung it was a dark night, pagkakanulo siya, itatatwa siya, iiwanan siya ng kanyang mga alagad, pero he proclaimed the gospel. He instituted this Lord's Supper. So with all kasamaan na nangyayari sa ating panahon, remember sabi ni Apostle Paul kay Timothy, mababatpat ng kasamaan ang mundo, pero ikaw, Paul, ay ikaw si Timothy, ipangaral mo ang balita. Again, si Lord ang nagpasinaya ng Lord's Supper, pinahayag niya sa mga alagad niya, the night, na saan nang sabihin niya, that night na sinabi niya ito na nababagot ng kaliliman ang gabi yun. Verse 23-25, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon, at ibinigay ko naman sa inyo nung gabi siya ipagkanulo. Ang Panginoong Jesus ay dumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumangkot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Kung hindi ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Second point, the Lord's Supper is remembrance of the Lord's sacrifice. Remembrance of the Lord's sacrifice. Again, sabi nga po sa verse 24, itong aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. 25, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo, tuwing iinumin ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. So whenever we participate sa Lord's Supper, dapat talagang sinutsugin natin ang ating isip-puso sa sakripisyong ginawa ng Panginoon. Hindi ito sa ano kaya yung bibigay. Tinapay, skyflex, bispo, no? Kundi magbabalik tanaw tayo, aalalahanin natin ang katotohanan nito, sasaisipin natin ang sakripisyo ng Panginoong Jesus. That's how we come to the Lord's table, in remembrance of the Lord's sacrifice. Na yes, sa panahon natin na nababatbat ng kasamaan, no? Napansin niyo po ba? No? Nagsimula lang sa paklugan na baril na yung dalawang ano. Tapos ngayon,
may isang teacher na binugbog ng dalawang kapatid, no? Nung isang araw lang, meron ding teacher na, naisipan ko magdala ko ng spray gun. Kasi teacher din ako. No? O kaya, suot ko na yung Spider-Man ko talaga. Ang tiyan ko parang sagwa. So, matindi ng pag-ibig ang kinuha sa mga campuses. No? Sila Xiaomi sa EYA. For 1 week, wala silang face-to-face, online. No? Dahil meron daw threat. So, hindi pa natin talaga nakikita na babalitaan ng lahat na nangyayari sa sulok ng Pilipinas. So, dahil na talaga kasamaan nangyayari. No? Kaya pakisabi siya yung katabi, ingat. No? Maglakad tayo, akala mo, maglakad parang nasa wonderland, parang walang pakain. No? Marami pa rin addict dyan. No? Tapos kung magdamit tayo, no? Mataas yung sa harapan, pero backless naman. Ang dami pa rin addict po dyan. Kasi yung nag-reveal kung napubos sila. Matanda na. But kidding aside na, we are living in the last stage na nababagbat ng kasamaan. Yung mga anak po natin, huwag naman tayo maging paranoid na parang sige, monitor na natin sila parang CCTV. Sige na. So yeah, talagang paalalahanan natin, lagi tayong manalangin, hindi natin ang pag-iingat ng Panginoon. So, used to say sa inyo, every time na uuwi ako ng bahay, every time na nakikita ko uuwi yung mga anak ko, nakaka-praise the Lord ako. Kasi ito yung mahali ko ba? Kasamaan ito. Kaya hindi lang every issue is a blessing. Hindi every week mo, naligtas ka, it's a blessing. Yes, life is not perfect. May mga kwento tayo ng buhay natin, no? Na minsan na hindi natin kayang ikwento. Kaya so, bakit nangyari ito? Bakit nangyari ito? So, dapat pagkakas tayo sa buhay natin. Going back sa ating topic, so the Lord's Supper is remembrance of the Lord's sacrifice. Marahil kayo may papunta dito, dala-dala ninyo yung alalahanin, dala ninyo yung guilt, dala ninyo yung kasalanan. So when you come to the table, when you come to the Lord's Supper, ito na yung moment. Nalalahanin mo, no, Jesus sacrificed His life for my sin. I am forgiven. I am loved. Kaya, namatay siya para sa akin, para hindi sabihin sa akin na, you can go on with your sin. Sagot kita, no? Remember yung babaeng nahuli sa pangangalo niya sa John chapter 9, John 8? Diba? Oh. Sige, kung sino sa inyo walang kasalanan, siya na unang bumato. At ang sabi ng Bible, simula sa matanda, no, ay siya si Alisa. Bakit nila sinabi simula sa matanda? Siguro, kasi mas marami naman talagang kasalanan yung matatanda kaysa sa mga bata. No? At kahulian yung mga bata ang si Alisa. At then sabi yung Jesus kayo sa babae, na meron bang magparusa sa iyo? Just paraphrasing, wala po. Hindi rin kita parusahan. Uwi ka na. At push mo yan Tuloy mo lang yung ginagawa mo Kung sabi niya, huwag ka na magkasal. Hindi ito tolerate ang grace ng Lord kayo sa amin. Diba sabi pa nga before kay Timothy, yung grace kayo na nagigtas sa atin is the same grace na naglilid sa atin na ayawan ng kasalanan. Kaya si Paul, no, as he go in the grace, no, kahit maligit na kasalanan, sabi niya, ako ang pinakakasalanan sa lahat. Kasi the more he see the grace of God, the more he see kung gaano mo ang kasalanan. Ay napakalaki sila para tuloy sa isang banal na Diyos. So you will observe sa mga sulat po ni Pablo, ng mga apostol, si John, si Peter, authors ng Hebrews, you will observe na sa buhat ng mga salita, sa buhat ng sulat nila, pagkatapos ng greetings, they always starts with salvation. Pinapaalala nila lagi yung kaligtasan tinanggap natin. Pinapaalala nila lagi yung grace ng Panginoon. At yan,
Whenever we come to the Lord's table, alalahanin natin yung sacrifice ng Panginoon. The gospel, the grace of God. Kasi totoo po, we are forgetful people. No? Hindi lang po ako makakalimutin. Tayo makakalimutin. Pag nalilibang na tayo sa mundo, o kaya nakakain tayo ng kasalanan, nakakalimutan natin ang biyaya ng Diyos. Nakakalimutan natin ang grace of God. Ang tanong, ito ba ginagawa natin whenever we come to the table? Nagkaroon talaga tayo ng focus to remembering the sacrifice ng Lord. Or just daanan natin, kasi gawain yan. Once a month ginagawa yan. Opo, ang elemento na ginagamit natin na tinapay representing Jesus' body, the wine of the grapes representing His blood, ay nagpapahayag din ng na we are one. Na tayo po'y isa, na tayo po'y nakipag-isa kay Kristo. Iisa tayong katawan. And so, whenever we partake, remind yourself, ayan, iisa na tayo. We are one body. We are one in the Lord. So whenever meron pong pagkakahati-hati, ibalik natin doon sa pagkabuo. So whenever we come to the Lord's table, also reminding us na I made you one through my blood, through my body. Parang pamilya, di ba? Siguro madalas sa amin, madalas namin sinasabi niya sa aming pamilya. Kaya away-away ng konti, at the end of the day, we are family. So, ang church ay hindi ko samahan ng mga perfectong Kristiyano. Kung may perfect dito, uling gano'n ni Lord. Wala doon. So, kung magkakabangayan, magkakabasagan, pero din, ang pupuntahan pa rin natin, pagkakaisa. Kasi isa lang ang Panginoon natin. Isa lang ang nagtubo sa atin. Isa lang ang tagapagligtas natin. Pero kung ang tagapagligtas mo ako, hindi dalawa na itong grupo na ito. Dito ka sa akin. Pag sa akin, tanggalan kita ng kaligtasan, pagpasaway ka. Ito ka na kay Lord. Kaya kagaligtasan mo. Ano siya amin? Kaya, habang inaano ko ito, naalala ko lang din yung tanong na ito. Kapag nakita na kapag tayo po ay nasa piling ng Panginoon sa new heaven, new earth, makikita na natin siya ng mukhaan, may nagtanong, nandun pa rin kaya yung mga butas ng kamay ng Panginoon Jesus. I heard this, no? Itong sagot na ito, and let me share. Remember John chapter 20, ang unang nakakita ko kay Jesus ay si Mary Magdalene. Para ma-refresh ang mind natin, let me read John chapter 20. Juan Kabanatang 20. So ang tanong natin ay, kapag nakapiling na ba natin ang Panginoon Jesus no, sa bagong langit, bagong lupa, makikita pa rin ba natin ang mga butas sa kanyang mga kamay? Kasi sabi, we will see face to face. Then we see, nandun pa rin kaya yung butas sa kanyang kamay. So John chapter 20, verse 17, sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakit ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. So Jesus say to Mary Magdalene, huwag mo akong hawakan, hindi pa ako umakit sa Ama. Again, ito yung araw muli siyang nabuhay. Pagdating sa John chapter 21, John 21, verse 26, makalipas ang isang linggo, muling nagkatiko sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, muling pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang magalinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko.
So we're looking at a verse, sinasabi na si Jesus ay Diyos. Ito po, John chapter 21. Anong tugon ni Jesus? Verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita kay may naniniwala. So, ano po siya sabi dito? Sa John 20, sinaway niya si Mary Magdalene, huwag siyang hawakan. Pero pagdating sa John 21, Tomas, hawakan mo ako. Lagay mo sa paginiran mo yung pagdalinin mo, makita mo may butas siya. Tignan mo ang aking mga kamay. So, marahil nga, pagdating natin sa langit, makita na natin si Jesus sa mukha at makikita natin yung mga butas sa kanyang kamay. To keep us in remembrance. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. I was slain, and I was once slain, and now alive. Marahil nga, makikita natin yung pag-inobasyon ng mukha ay naroon pa rin ang mga butas sa kanyang kamay. Narinig ko nasabi niyo na ba itong mga salita? Siguro boring sa langit, walang ka-challenge. Kasi perfect. Wala nang sakit, wala nang hirap. Hindi maiwan ka dito. Pero, puro boring sa langit kasi magpe-praise the Lord na lang tayo kung hallelujah na lang. Wala ka, maiwan ka dito. So the Lord's Supper, going back sa ating text, so the Lord's Supper is received from the Lord. The Lord's Supper is remembrance of the Lord's sacrifice. Ano pa po? Pangatlo, verse 26. Sapagkat ko'y kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. So sa pinilit ko muling letter R, ang sinasabi ko dyan, the Lord's Supper is proclamations. Proclamation or reporting of the Lord's Gospel. Pagpapahayag, proclaiming the Gospel, proclaiming His second coming. Sa Matthew po, sa Mark chapter 14. Sa Mark 14, this is the night kung saan inisipit ng Panginoon o pinatag niya ang Lord's Supper. Mark 14, verse 22, habang kumakain sila, si Jesus ay lumagpot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos kanyang pinatihan ng tinapay at inabot sa mga alagad, sinabi niya, kunin niyo ito ang aking katawan. Lumagpot din siya ng kopat matapos magpasalamat sa Diyos, ay inabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya ito ang aking dugo, pinapagtibay ito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Verse 25, sabi siya kalit, tandaan ito. Verse 25, tandaan ninyo, hindi na pumuling iinom pa ng kakas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. So the Lord's Supper, is not just proclaiming, reporting to us the gospel of the Lord, His life, death, resurrection, yes, His second coming. At yes, hindi natin na-imagine, Pastor, paano natin gagawin yun, no? Ilang libo-libo, bilyon mga tao, we will do this Lord's Supper in heaven. I don't know how it will happen. Pero yung sabi ng Lord, hindi natin ito gagawin no, sa kanyang kaharian. Again, tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom para katas ng ubas hanggang sa araw na hindi kong panibago sa kaharian ng Diyos. It seems unimaginable, pero walang mahirap sa Lord. Marami talagang kamangha-mangha, kaulat-ulat, ang makikita natin kapag nakita na natin mga mata ang bagay namin ng bago. Ano siya namin? It's beyond our imagination. It's beyond what we could say. Meron nagsabi ng ganito, para ka daw, if you will ask somebody to describe heaven, para ka daw nagsabi sa daga, na daga, pakipaliwanag ng mga how computer runs. In other words, there's those words na talagang makakapag-describe how beautiful, how wonderful, ano ba mga salita na makikita natin po sa langit. Remember si Paul, nakita ko, nagkaroon po siya ng pangitain. Sabi nga niya, I'm not sure kung pangitain, kung talagang nandun ako. Pero ang sinasabi niya, ay meron siyang mga nakita, narinig na
kulang ang mga salita para i-describe. Basahin na lang yung sa 2 Corinthians chapter 12, medyo mahaba na ako. Pero allow me to read Revelation 21. At kayo na lang din mag-imagine. In Revelation 21, simulang verse 1, pagkatapos nito, nakita ko isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala nang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. Nakita ko ang banal na lungsod ng bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng kakasal. Siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapag-asawa. Narinig ko sa malakas na tinig mula sa trono, tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga kata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga amay. Pagsabi siya kagabi, wala pa tayo sa langit, di ba? So, meron pa talagang drama sa buhay nito. Meron pa rin mga sakit, meron pa rin mga kabiguan, may kamatayan. Pagkatapos na nilabing na nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, ginagawa kong bagong lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maasahan at totoo ang mga salita ito. Sinabi niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. So, habang nandito tayo sa buhay na ito, magkakahit pa tayo sa prime water. Okay? Sa langit, wala na. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Wow. Imagine, anak ka ng Diyos. Maging anak ka lang ng presidente, maging anak ka lang ng mayaman, di ba? Baka ginagin mo na araw-araw. Pero pag sabi siya ito talaga, anak ka ng Diyos. Ginagay yung prodigal sa no? Huwag natin gayahin yung gayahin yung binati yung panganay. No? Nalaipit siya, bumalik yung prodigal siya, sa akin ng kanyang tatay, anak, yung akin sa'yo. Kasi nagkareklamo siya, pa, hindi mo na ako bigyan ng matabang para ko sa'yo sa luhan ng kaibigan. Ay kaya, sabi, hindi ko yung word for word, pero sinabi ng tatay, yung akin sa'yo. Kung meron kong pinakamasayang tao sa mundo ito na nababatbat ng kasamaan, yan po yung mga anak ng Diyos. Yung siya amin. At yan po yung ikaw, para sabi sa ito pati. Okay, mahaba na ako, kayo na magtuloy magbasa. Sa Revelation 21. Kaya lang, inaalala ko makatin yung magbasahin pag-uwi ninyo. So, basahin. Talon na lang ako sa verse 15. Ang anghel na salita sa akin ay may hawak na gintong kanukan upang sukatin ng lungsod ay hindi ng mga pinto at mga pader parisukat ang ayos ng lungsod kung ano ang haba at din ang luwang sinukat ang anghel ng lungsod at lumabas na sukat ng lungsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang kay hindi ng taas. Sinukat din niya ang pader at 65 metro naman ang taas nito ayon sa panukat ng dala ng anghel. Batong hasper o jasper ang pader at ang lungsod ay lantay ng gintong kumikinang na parang kristal. No? So, mapalat tayo na nakakapasusot po ng ginto pero sa langit. No? Ang sagigan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mamahaling bato. Jasper ang una, sapiro ang ikalawa, calcedonia ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat, onyse ang ikalima, cornalina ang ika-6, dami tayong di alam ng mga mamahaling bato rito, no? Crisolito ang ikapito, berilo ang ika-8, topaz ang ika-9, crisopraso ang ika-10, kayo na lang mag-bugir kung magkaraan na yung mga bato. Ang sinto ang ika-11, amatista ang ika-12, perlas ang 12 pinto, bawat pinto ay yari sa isang perlas, ini buong perlas. No, imagine that. Diba, yung sa Palawan natin nakita yung pinakamalaking perlas.
Purong ginto ang lansangan ng lungsod at tumitinag na parang kristal. I forgot kung may tatakan niya. Langit na tahanan, ang sa amin ay kanyang ilaan, ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Anyway, verse 22, wala akong nakitang templo sa lungsod sapagkat ang nagsisibing templo mo na yung Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kordero. Hindi na kailangan ng araw o buwan upang bigyan liwanag ang lungsod sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang ibibigay ng liwanag tulad ng kordero siya ang gawa. Sa liwanag ito'y lalapit ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Hindi sasara ang mga pinto ng lungsod sa buong maghapon at hindi nasasapit doon ang gabi. So yan, ang atin niya lang po rin yung gaano kaganda ang minta sa atin ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. And because of ang panghuli, the Lord's Supper is a reverential observance. Okay? Reverential observance to the Lord. O may pagpipitagang paggalang, pagdiriwang, pag-observe ng Lord's Supper. Verse 27 to 32. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. So we don't just participate, we don't just come to the table, no, dahil gawain niya. Kung dapat, when we come to the Lord's table, turing natin ito, kilalanin natin ito, pagpitagan natin ito, na ito ay banal na hapunan. Ay, sabihin natin, Pastor, naalala ko minsan, hindi ako nag-re-examine ng aking sarili. I just go to the table, nag-partake ako. Wala naman nangyari sa akin masama. No? Maybe you're thinking like that kasi sabi ng verse 30, iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan nga namatay. Ang dahilan, no? Walang pagkahalang. Very close to the table. By what? By examining ourselves. No? By repenting kung tayo po ay meron po mga pagkakasala. For sure, hindi po sinasabi po dito ni Pablo na dapat perfectly clean tayo or holy when we come to the Lord's table to partake sa communion, kundi ang sinasabi po niya dito kung ano ang nararapat na paraan when we come to the Lord's table. Sa nararapat na paraan, sa pagkakit po natin, pakikisan natin, pag-ibahagi natin sa Lord's Supper, ay meron pong paggalang. Pagkilala na ito'y banal na hapunan. And so, I will come to the Lord's table, examining myself, pinipigil mo, susurin ko ang aking sarili, kung okay mayroong mga pagsalansa, kung okay may mga pagkakasala, I will ask His forgiveness. I will repent sa aking mga kasalanan, I will ask His forgiveness, at buong pananampalataya ko tatanggapin ang kanyang pagpapatawad. Dahil the Lord's Supper speaks of His forgiveness to us. Kaya gusto niya, hindi papahay ang pagpapatawad niyo sa akin. Pero as we come to the Lord's table, huwag naman yung parang, wala lang, lumaan sa akin, nabutan ako ni Elder, ikunin ko. No. Kaya nga meron tayong moment, no, na tayo ay hindi na pagkakataon na mag-refocus, no, na mag-tuloy na ihanda natin mga sarili when we come before we approach the Lord's table. Again, haba na po. Sa mga kabataan na narito, nagpa-partake po ng Lord's Supper, we allow yung mga bata, as long na meron kayo napagkapagaunawa, no? Na when you come to the Lord's table, na inaalala nito, ito ay matanda. And so, as we come to the Lord's table, in remembrance of God's greatest salvation, gawin po natin ito ng tunay na may pagkalan. Suriin natin natin mga sarili. Kung tayo po ay nagkasala, pumili tayo ng tawad, pagsisiyan natin ang ating kasalanan.
talikuran ng kasalanan, bumalik sa kalooban ng Panginoon. Kaya, whenever we come to the Lord's table, alalahanin din natin, I guess, one thing, no? Muling darating ng Panginoon at gagawin natin ito sa Kanyang kaharian sa langit. Tayo pinunay. Panginoon, ulit maraming pong salamat. Tunay nga, Lord, kapatid ninyo na kung paano kami madali, O God, na mag-alala, madali kaming mabaling sa maraming bagay at makalikot, Panginoon, sa laki, dakila, na kaligtasan na ginawa niyo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Kaya, Panginoon, nilagay niyo ang nalalahapunan upang kami ay nabigyan ng pagkakataon na muli namin alalahanin sa buwain at ibalik kami, Panginoon, sa kaisipan, Panginoon, na pinaglaan ng sakripisyo ginawa ng iyong anak na si Jesus upang kami sa pamamagitan ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kanyang dugo, kami ay maligtas, kami ay matubos sa aming mga kasalanan. And yes, Lord, as we come to the table, Panginoon, ay nagkulay, O God, ay hintayin ang aming mga kalooban, kaya ang mga salitang ito na aming pong narinig ay mag-akay sa aming Panginoon sa tunay, Panginoon, na paghahanda sa tunay at nararapat na pamamaraan